ang pagpapakilala ni Leonidas kay Apollo kung bakit nga sila tinuring na the greatest warrior of all time. Dahil sa current chapter na ito ay nagawa ni Leonidas baliktarin ang paglalaban at paluhurin si Apollo sa kanyang harapan. Kaya tara, hindi ko napapatagalin pa, talakayin na natin ang chapter 81 ng Record of Ragnarok. For the first panel nga ay inintroduce nga dito yung patungkol sa mga achievement ng mga Spartan noong 900 BCE. Sinokis nga dito yung labanan sa Thermopylae kung saan ay nanaig ang 300 warrior ng Spartan against 300,000 na attackers ng Persian warrior. At hindi lang yan, dahil pati na rin yung labanan sa Plataea ay nagawa rin ng Spartan manalo. Ang pagkakaiba nga lang nito ay 10,000 yung bilang ng mga Spartan na tumalo sa 300,000 na Persian army. At yung nakakamangha nga dito, 91 lang yung nasawi sa hukbo ng Spartan. Bali ganun nga sila kalakas. Kahit nga outnumber ay nakagawa nga sila ng way para manalo through their own strength at dedication. Kaya't dito ay namayagpag ang pangalan ng Sparta na umukit talaga sa ating kasaysayan. At dito mas sumikat ang linya na don't mess with Sparta. Sa kadahilan ng hindi sila natatakot kahit pa sino yung makaharap nila. Then sa next panel ay muli tayong ibabalik sa paglalaban ng 9th round. As you can see naman ay nagkaroon ng dalawang linya kung saan ay nagbigay ng another rule si Apollo na bawal nga daw lumabas dito. Nagiyawan naman yung mga gods na babae dahil para sa kanila ay nagbigay nga daw ng awa si Apollo sa kanyang kalaban na kahit papaano ay makasabay man lang ito sa kanya. But surprisingly ay naging kabaliktaran naman ito sa mga manonood na Spartan na imbis na matuwa sila ay mukhang mas nainis pa dahil for them ay kalapastanganan ito sa kanila na ina-underestimate yung kakayahan nila bilang Spartan. Kaya sumigaw sila na ito na nga daw yung masamang pagpapaya sa katulad nila na tinatapakan talaga yung ego ng mga Spartan. Sa kabilang dako naman ay napatanong yung mga gods kung ano nga ba daw yung iniisip ni Apollo. Dapat nga daw ay maging grateful siya dahil mas lumalamang siya sa pagdidwelo. Bali yung gustong ipaiwatig ng mga manonood na gods na wag na daw pahirapan pa ni Apollo yung paglalaban na dapat ay magstay put lang siya sa lawak ng stage dahil doon nga daw siya mas lumalamang. Nung malaman nga ni Ares yung plano ni Apollo ay bigla na lang siya nangamba. Para nga sa kanya ay hindi daw katiwa-tiwala si Apollo dahil gumagawa nga daw ito ng mga imposibleng bagay for his own interest. Kaya't expected niya na mangyayari talaga ito. At doon nga ay napatawa na lang si Zeus na wala na nga daw sila magagawa dahil isa nga daw itong fighting style ni Apollo na magbigay ng challenge sa kanyang mga katunggali. Mataas nga yung kumpiyansa ni Zeus na si Apollo yung magwawagi sa pagdidwelo na iyon. Pero pasigaw na sinabi ni Ares kay Zeus na wag nga daw ina-underestimate ni Apollo ang kanyang kalaban. Sumingit naman ang sabi sa Hermes kung nag-aalala ba daw si Ares kay Apollo. Bali-base nga ito sa nakikitang kilos ni Hermes kay Ares na halatang nangangamba siya para sa kalagayan ni Apollo. Nagsalita naman ang kanilang ama na si Zeus na ikinatiwala na daw ni Zeus ang lahat kay Apollo. Kumbaga nandito lang siya upang obserbahan ang lahat ng plano ni Apollo. Alam rin kasi ni Zeus yung personality ni Apollo at ang fighting style nito bilang ama niya. Kaya't ganoon na lang siya nagtitiwala sa kakayahan ng kanyang anak. At ito na mga kaibigan, binaling na ni Zeus ang atensyon sa paglalaban. Dahil masasaksiyan na nila dito yung totoong lakas ni Apollo. As you can see nga ay merong lumabas na nagliliwanag na malakas na aura kung saan nakatayo si Apollo. Ukol nga dito ay nanggagaling ito sa Son of God. Ang malakas na pagliwanag nga ni Apollo ay tinatawag na Embracing Midnight Sun. Nagbibigay nga ito sa user na kakayahan para palakasin ang kanyang senses at physical body. Kumbaga isa itong battle mode technique ni Apollo. Ukol nga dito ay na-acquire lang ito ng Son of God base sa daming sumasampalataya sa kanya. Kung marami nga yung nakakilala sa kanya, mas lalong lalakas o magliliwanag ang kanyang Embracing Midnight Sun. Kaya't kung inyong mapapansin, ang lahat ng mga manunod na gods ay chini-cheer siya. Then back to the scene, nung makita nga ni Hermes yung transformation ng kanyang kapatid, ay bigla na lang siya nagtaka. Sa kadahilanang hindi niya nga daw ito nakita nung nakipaglaban nga daw sila nung Gigantomachy. Ito yung panahon kung saan nagkaroon ng digmaan between Greek gods at primordial god na si Gaia. Sumita man ang sabi si Ares kung bakit nga daw pati yung mga pag-iinsulto ng kalaban sa kanya ay kinukonsider ng kanyang kapangyarihan na expectation. Kumbaga para kay Ares nga daw ay nakakatawa ito. So ulitin ko lang mga kaibigan, ang Embracing Midnight Sun ni Apollo ay kinukonsider ang pag-iinsulto or hatred bilang pagkilala or expectation. Kahit nga negative yung pagkilala sa Son of God, ay nakakatulong pa rin ito sa kanya para lalong lumakas ang kanyang technique na Embracing Midnight Sun. Kaya't kung inyo mapapansin sa panel na ito ay nalilito na si Ares sa logic na kapangyarihan ng kanyang kapatid. Karagdagan pa nga dito yung way ni Apollo sa pag-iinsulto sa mga Spartan at pamamaliit ay isa rin sa kanyang mga taktika.
Dahil nga dito ay lalo siya nare-recognize ng kalaban. Kung magpapadala ka nga dito ay for sure na matatalo ka. Then napatawa na nga lang si Zeus nung hindi alam ni Ares yung kung saan nanggagaling yung kapangyarihan ng kanyang kapatid. Ayon pa nga sa kanya na hindi na daw need ito humantong pa sa logic or common sense. Dahil si Apollo nga daw yung pinakamalakas. Sa kabilang dako naman ay makikita nga natin si Gold na nangangamba sa mga nangyayari. Pasigaw pa nga nito sinabi sa kanyang nakakatandang kapatid na si Bruhel na masama nga daw ito. Response naman ni Bruhel na ano yun. At dito in-explain ni Gold yung gusto niyang sabihin. Ayon pa nga sa kanya ay na-intimidate nga daw si Girulul sa mga pangmamaliit ni Apollo. Then bilang kapatid nga daw ni Girulul ay alam ni Gold na mabilis lang daw ito magalit at walang paraan para mapakalma ito agad. Sa mga hindi nga nakakilala kay Girulul ay panglima siya sa magkakapatid na Valkyrie. Then siya mismo yung naging partner ni Leonidas sa 9th round ng Ragnarok. Nung marinig nga ito ni Bruhel, ay ngumiti na lang siya at nagwikang mas mabuti nga daw iyon. Back to the scene nga mga kaibigan sa paglalaban ng 9th round, ay makikita nga natin si Leonidas na kinuha ang pangsindi niya ng sigarilyo sa kanyang bewang. At dito nga ay nag-usap sila ni Girulul. Winika nga ng Valkyrie kung hanggang saan ba daw siya guguluhin. Bali nire-refer niya nga ito sa Son of God. Sa dahilan ng naiirita na ito sa mga lumalabas sa bibig ni Apollo. According pa kay Girulul, na ikatiwala na daw ni Leonidas ang lahat sa kanya dahil siya na daw ang tatapos sa buhay ng Son of God. Ngumiti nga si Apollo nung marinig niya ito sa kanyang kapartner na Valkyrie. Winika niya nga dito na hindi na siya nasopresa sa sinabi ni Girulul. Pero may isang bagay nga daw na gusto niyang gawin. Sagad na kaharap nila at ito yung papuntahin sa kanyang mga paa habang gumagapang. Nung marinig nga ito ni Apollo ay bigla na lang siyang umalma. At inulit yung pagkakasabi ni Leonidas na siya daw ay papagapangin. Ngumiti nga si Girulul nung marinig niya yung mga sinabi ni Leonidas at pasigaw niya pa nga sinabi na kasama nga daw siya dito. Ang plano pagpapabagsak sagad na kaharap nila ngayon. At dito nga mga kaibigan ay kusang nag-activate ang shield ni Leonidas at naghiwala yung mga parte ng kalasag na mahalin tulad sa galamay ng gagamba at nagdikit-dikit upang humulma ng isang pabilog na bagay. At dito nga mga kaibigan ay nag-transform ang shield ni Leonidas na katulad sa isang wrecking ball. Ang pagkakaiba nga lang nito ay may hawakan ito na mahalin tulad sa isang hammer. At nakarugtong mismo yung chainmail sa kalasag ng kanang kamay ng King of Sparta. At dito nga ay buong lakas na sinigaw ni Leonidas na wawasakin daw nila si Apollo. As you can see nga mga kaibigan ay naging mainit agad ang stage. At nagpapakaramdaman lang ang dalawang magkatunggali kung sino sa kanila ang unang aatake. Pero sa hindi inaasahan ay sabay silang dalawang lumapit sa isa't isa. Nagsalita naman ang announcer na ito na daw ang hinihintay nila. Marahil dito na nga daw maipapasya kung sino sa dalawang magkatunggali na God at Mortal ang magwawagi. Lalo't this time ay nagkaroon ng kanya-kanyang technique and transformation sila Apollo at Leonidas. Kaya't for sure na magiging intense palalo yung magaganap na kompetisyon. Kung makikita nyo nga mga kaibigan ay aktong hampas na si Leonidas ng kanyang divine weapon. Then nagkasalubong nga ng tingin ang dalawa at dito ay buong lakas na bumero si Leonidas ng kanyang divine weapon at pasigaw pa nga nitong sinabi na si Raulong Son of God, dudurugin kita. Tinawag nga atake ng King of Sparta na Nemesis Phalanx Hammer of God of Destruction. At kung saan ay nag-exert ng hug amount of force si Leonidas sa kanyang bawat mag-swing ng kanyang divine weapon. Then ay na nga mga kaibigan, bang! Nawarak ang halos buong stage na pinaglalabanan ng dalawa sa pinakawalang atake ng King of Sparta. Natuwa nga ibang manonood na mortal sa kanilang nasaksiyan na atake coming from Leonidas. Then kasalungat naman ito sa manonood na gods ayon pa kay Hermes na kung anong kalokohan ba daw ito. Sa dahilan na hindi siya makapaniwala sa nagawang distraction ng atake ni Leonidas. Meanwhile si Ares naman ay nangangamba at isinigaw na lang yung pangalan ni Apollo. Pero sa hindi nga inaasahan mga kaibigan ay nagawa ni Apollo makalapit sa kinatatayuan ni Leonidas para iwasan yung atake na iyon. Nagulat nga ang King of Sparta nung makita niya ang Son of God na nasa harapan niya na agad. Nagsalita nga si Apollo kay Leonidas na kung ano nga ba daw yung problema. Alam din kasi ni Apollo na hindi makapaniwala si Leonidas kung paano siya nakaiwas. Then karagdagan pa nga sinabi ng Son of God kung nasisilaw ba daw si Leonidas. Sumagot na ng counterattack si Apollo at magcha-charge ng isang right uppercut punch kay Leonidas. Then dito nga ay nag-iba yung direksyon ng atake ni Apollo na imbis uppercut ay naging right hook punch ito para ma-body blow si Leonidas sa bandang sikmura. Muntikan na nga tumumba ang King of Sparta sa body blow na ginawa ni Apollo. Buti na lang ay nailakad niya papaatras ang kanyang kaliwang paa para hindi ma-out of balance. Kaya't dito ay sumagot ng paghawi si Leonidas gamit ang kanyang divine weapon. Then mabilis naman na deflect ito ni Apollo.
Nagsalita nga ang Son of God na masyadong delikado daw si Leonidas kung alam ba daw niya. Binaliwala nga ng King Sparta yung sinabi ni Apollo at tinuunan niya lang ng pansin ang susunod niyang pag-atake. Pero nagulat siya nung makitang naghahanda na rin pala si Apollo sa kanya nung nagtiklop ito ng kanyang kaliwang kamay. Even nga si Bruel at Gaul ay napansin ito. At ayun na nga mga kaibigan, ay nagawa na pala ni Apollo palibutan ng sinulid ang kanang kamay ni Leonidas na hindi niya namamalayan. Kaya't as you can see, parang naparalisa ang King Sparta at hindi magawang igalaw ang kanyang kanang kamay. Ang teknik na ito ay tinatawag na luminous domination. Bago pa man ito malaman ni Leonidas ay nahalata niya na agad kung paano ito in-apply ni Apollo sa kanyang katawan. Kung maalala nga natin ay bigla na lumapit sa kanya si Apollo. Din ito na pala yung udyat para ipalupos sa katawan ng King Sparta yung mga threads niya na hindi napapansin. Nainis nga si Leonidas sa pagkakatrap niya sa mga sinulid ng Son of God. Kaya umisip siya ng plano. Ginamit niya ang kanyang kaliwang kamay para atakin si Apollo dahil ito lang yung parteng katawan niya yung hindi na-expose or napalibutan ng sinulid. Pero bago nga magla ng atake ni Leonidas ay nabasa na agad dito ni Apollo. Kaya tinilan niya ang kanyang kaliwang kamay para ma-out of balance si Leonidas at sinabayan ito ng napakalakas na pagsuntok na tumama talaga directly sa pagmumuka ng King Sparta. Nag-alala nga si Girulul nung makitang napuruan talaga si Leonidas sa ataking iyon at nawalan talaga ng malay. At dito nga ay nagbitaw ng salita si Apollo na itong oras daw na ito ay marerecognize na ni Leonidas ang own humanity niya. Bali yung ibig sabihin lang ni Apollo na marerecognize ni Leonidas yung malaki yung pagkakaiba ng gods sa mga mortal when it comes sa strength and capabilities. Then makikita nga natin mga kaibigan na muling bumalik yung consciousness ni Leonidas after niya ma-receive yung suntok ni Apollo. Pero dito nga sa panel na ito ay nag-iipon na pala ng mga sinulid si Apollo para palibutan na kanyang kanang kamay. Winikan niya nga dito na ibaw daw ni Leonidas ang ulo niya sa kanyang harapan. Then after niya nga magsalita ay nirelease na ni Apollo ang kanyang atake na merong lumabas na liwanag na parang lightning beam. Nagulat nga ang lahat ng manonood nung makita yung atake pinakawala ng Son of God. As you can see nga mga kaibigan ay napuruan talaga si Leonidas sa ataking iyon. Nung makita nga ni Gaul na nawalan ulit ng malay si Leonidas ay nawala na siya ng pag-asa pa. Pero umangalito ang kanyang kapatid na si Bruel at sinabing wala daw sa word ng mga Spartan yung salitang pagkatalo. Sa kadahilan na ang kanilang kakayahan sa pakikidigma ay ang pinakamalakas. Ayon pa kay Bruel na hindi daw basta-basta binababa ng mga Spartan yung kanilang ulo. Kaya't kung inyong makikita na kahit wala ng consciousness si Leonidas ay hindi ito lumuluot o yumuyuko sa kanyang katunggali. Definition nga ito na mataas yung mga moral ng mga Sparta o ang kanilang ego na kahit yung mga gods ay hindi sila basta-basta mapapasunod. Dito nga mga kaibigan ay biglang bumulo ang kasama ni Leonidas na isang Sparta at sinabing masasaksihan daw ni Apollo ang isang Spartan. Magkita nga natin na bumalik na sa normal si Leonidas na ikinagulat naman ni Apollo. Then surprisingly si Leonidas naman yung humila kay Apollo papalapit. Then bang, hiniheadbutt ni Leonidas si Apollo sa mukha nito. Makita nga natin na lubas talaga yung dugo sa ilong ni Apollo. Sa lakas ba naman na pagkaka-impact ng ulo ni Leonidas sa pagmumukha niya. At dito nga ay nagsalita muli ang King Sparta. Winikan niya nga dito na sinabi ko naman sa'yo kung sino ang lulod sa ating dalawa. As you can see nga mga kaibigan sa panel na ito, na wala ng access si Apollo sa kanyang mga sinulid na nakakabit sa katawan ni Leonidas. Kaya't matagumpay nang naiangat ni Leonidas ang kanyang divine weapon para mag-engage ng another attack. Then boom! Tumama talaga ito sa Son of God na nagpatilapon talaga kay Apollo sa malayo. Naging totoo nga yung sinabi ni Leonidas na mismong si Apollo talaga yung lulod sa kanilang dalawa sa nagaganap na kompetisyon. Kung inyo mapapansin nga na dalawang direct hit yung na-receive ni Apollo na hindi basta-basta. Kaya't for sure na mahirapan siya makarecover agad dito. Dahil nagawa pa nga ni Leonidas asarin si Apollo na kung ano ba daw yung pakiramdam na maging inferior sa kanya or mababa. Sabay higop ng sigarilyo at dito magwawakas ang chapter 81 ng Record of Ragnarok mga kaibigan. By the way, magre-review na rin tayo ng Demon Slayer at Dandadan. Hoping na suportahan nyo ako doon. Ayun lang, maraming salamat.